Yun po topic natin ngayon before we do our conquest this month is about our mission in life. No? To further encourage you to participate in our conquest, I would like to talk about our mission in life. And the title of this message is The Mission in Life That All Genuine Christians Must Fully Embrace and Fulfill. Lahat po ng mga genuine Christians dito magsabing amen. So, do you already know and have you already embraced fully your mission in life? So, yun po yung message natin ngayon. Na kailangan sa lahat po tayo na nandito ngayon sa church natin ng Panginoong Hesus, yung mission natin sa buhay ay clear. No? Yung mission, pagka sinabi kasing mission, ito yung mission mo, ito yung gagawin mo. So, tayo naman po ay nananalig kay Jesus. Lahat po ng mga believers, lahat ng mga disciples ni Christ ay tinatawag na soldiers of Christ. Let us go to 2 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. Nakasulat po doon ang ganito sa 2 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. As a good soldier, okay, endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets involved in a civilian affairs. He wants to please his commanding officer. So, dito po sinasabi dito na yung pong commanding officer natin is none other than Jesus Christ. Sinong commanding officer natin? Si Jesus Christ. At tayo po ay tinatawag na anong klaseng tao dito? Soldier of Christ Jesus. Everybody say, soldier of Christ Jesus. Everybody say, I'm a soldier of Christ Jesus. At tayo pong lahat naman ay kailangan maging good soldier. Amen? Yung kasing mga soldiers ay every now and then, meron po silang tinatanggap na mission sa kanilang commanding officer. Di ba? Ibig sabihin, meron silang gagawin na importante para sa bayan. No? Normally, ang commanding officer, gumagawa siya ng mission team para iligtas ang mga hostages. Tayo naman po, spiritually speaking, ang ating pong mission sa ating commanding officer na si Jesus ay i-recover natin ang mga hostages ng diablo. Amen? Actually, in the Bible, we were called hostages. Yung pong mga hindi Christian are called hostages of the kingdom of darkness. Ngayon, dahil po maraming hawak na hostages ang diablo, no? Marami siyang nasa kanya pa. Kaya ang mission in life po natin, ang mission natin kay Jesus is get the hostages. All of us used to be hostages of the devil. And praise God, may ginamit ang Panginoon na tayo ay ni-rescue. Ano? At tayo po ngayon ay wala na sa kamay ni Satanas, tayo ay na kay Jesus na, wala na tayo sa kingdom of darkness, nasa kingdom of light na tayo.
Lahat to ng masaya, magsabing amen. Pakisabi sa katabi mo, mukhang di ka masaya. Amen. Yung totoo talagang naranasan nito, itong alam ang katotohanan to ay exceedingly grateful and exceedingly rejoicing sa katotohanan na to. Amen po ba, mga kapatid? So ngayon, that is our message this morning. Na why we are so para bang why we always talk about this conquest, we always talk about soul winning because it is our mission from the commanding officer, from the Lord Jesus. It is our mission in life. Amen? Na kailangan na tanggapin natin, we must fully embrace and we must fully fulfill. May mga good soldiers, may mga bad soldiers, but the Word of God is talking about good soldiers. And any good soldier, kapag ka sila'y napili at sinabihan na gagawin ng isang mission, even how difficult it is, kapag ka good soldier, tatanggapin. Tama ba? Lahat ng mga good soldiers dito ni Jesus, magsabing amen. Kahit gaano kahirap yun, tatanggapin. Kahit gaano kahirap yun. Kaya nga ang motto ng mga nasa military ay ano? Obey first before you complain. Sige, sabihin niyo po sa katabi niyo, obey first before you complain. That's a motto. That's a motto in the military. Kung hindi mo accept yung motto na yon, hindi ka pwedeng maging military. Hindi ka pwedeng maging soldier. Di ba? So tayo naman bilang mga Christians, we would like, we have to understand that we are soldiers of Jesus Christ and we must be good soldiers of Jesus Christ. Ang sabi nga dito, no one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. So we want to please our commanding officer. And how can we please our commanding officer? By obeying the mission. Amen? By obeying the mission. Doon po natin mapiplease ang ating commanding officers. Who among us here are concerned with pleasing our commanding officer, the Lord Jesus Christ? Say amen. So, ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito, na kailangan nating maging maliwanag, number one is that the mission in life and the mission that our commanding officer is giving to us is the Great Commission. No? Ang Great Commission ay ang binigay ng Panginoong Hesus para sa ating lahat. Kaya, ano yung Great Commission? Basahin muna natin. Matthew 28, 19 and 20. Everybody read. 1, 2, 3, go read. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. So, ito po ang mission. Itong Great Commission na to, ito yung mission natin, kaya we call it mission in life. No? This is the Great Commission na binigay ng ating commanding officer na si Jesus Christ. At siyempre, dito madidistinguish kung sino ang good soldier at hindi good soldier. Amen? Sige, no offense. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sino ang good soldier?
Sino ang good soldier? Ang good soldier ay yung tumanggap sa mission at sumusunod sa mission. Amen? Amen po ba? So, I'd like this na kailangan maintindihan niya lang, mga kapatid, no confusion. No? Tayo bilang mga good soldier ay gusto nating i-please si Jesus. And very clear si Jesus na ito yung gusto niyang ipagawa sa atin. Actually, yung mission ay mission ni Jesus. Sa Luke chapter 19, verse 10, ganito nakalagay. Luke 19:10. Everybody read. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. No? Luke 19:10, please. Luke 19:10. Bakit dumating dito si Jesus? Binigyan siya ng mission ng Ama. At ang kanyang mission is to seek and save the lost. Kaya nga, ang pinaka-mission niya, hindi lang po yung mag-preach ng kingdom of God, hindi lang yung magpagaling ng mga may sakit, hindi lang po yung magpalayas ng mga demonyo, but his mission from the Father was seek and save the lost. Kaya who he was, who he is, and what did he do? He is the Savior. Amen? At ang Savior, ang kanyang mission is save, magbigay ng salvation. Kaya nga po, kahit sobra yung hirap yung mission niya, na mamatay sa krus, na doon sa Garden of Gethsemane, sinasabi pa niya sa kanyang prayer, Father, let this cup pass away. Di ba? Lumagpas po ito. Ito pong saro na to. Pero he knew that was his mission from the Father. Salvation. Yung kamatayan niya sa krus, ay yun ang katuparan ng mission na binigay ng Ama sa kanya na magligtas. Kaya sinabi niya, not my will, but your will be done. Amen, mga kapatid? So, he gave his life for the mission. He gave his life for the mission. And he actually just lived for the mission. Mission of saving the lost. Mission of raising disciples. So, mga kapatid ko, gusto ko pong maintindihan ninyo na maraming mga mission sa buhay. Dito sa mundo, maraming iba't ibang mga mission na pwede nyong marinig. And somehow, according to your interest or according to the brainwashing of people, pwedeng yun ang tanggapin ninyong mission sa buhay. May mga maling misyon, merong mga magagandang misyon. Kagaya ng environment. Maganda naman eh. Ating alagaan ang mga halaman, ating alagaan ang mga nara, ang mga tangili. Diba? Magandang misyon eh. Pero gusto ko pong maintindihan nyo, mga kapatid, na tayo po, ang mission na binigay ng Panginoon sa atin, hindi lang siya maganda. Ito ang pinaka-importanting mission sa buhay. Amen? Pagliligtas. Pagliligtas ng mga napapahamak. Importante po ba ang salvation? Sino po dito naniniwala importante ang salvation? Magsabing amen. Yung makakapag-amen lang, yung may salvation na. Amen? Yung naintindihan ng salvation, naranasan ng salvation through Christ, yun lang ang mag-amen. Kailangan, itong mission na to, para lang ito sa talagang
alam niya na dati siyang lost at ngayon he is found at naka-receive ng salvation. No? Kasi kung hindi mo alam na dati kang lost at ikaw ay naka-receive ng salvation through faith in Christ, you will not see this mission that Christ is giving to you na extremely valuable. Sobrang mahalaga. No? Kaya mga kapatid, may sabihin ako sa inyo, sa lahat ng mga totoong Christian lang, ang mission mo sa buhay, ang Great Commission. Seek and save the lost. Amen? Yan ang mission na galing sa ating commanding officer ng ating Panginoong Yesus. At dyan, sa mission na yan, tinalaga ko ang aking buhay. Kaya ako nagpastor. No, kaya hindi ko na hinarap kung iba't ibang bagay sa buhay ko kasi seryosohan kong ginagawa ang mission na ito. But I'm not saying that you also do what I did o what I'm doing. Na iwanan ng ang karir o ano. Hindi. Pwede naman. Dahil di ka tinawag magpastor, hindi pa ngayon siguro. Not yet. Sabihin mo sa mo, not yet. Pero kailangan ginagawa mo na yung mission mo. Amen? Hindi naman pagka tinawag ka magpastor, doon mo gagawin ang mission. Hindi. Ginagawa mo ang mission. Itong mission na to, hindi naman pang pastor. Pang lahat ng totoong Christian. Amen? So, kung meron ka mga ibang mission sa buhay, this is the most important mission that you must prioritize in your life. This is the most important mission that you must prioritize with your time. Kasi, kung totoo talaga siyang mahalaga, bibigyan mo siya ng time. Kaya nga pangalawang bagay na gusto kong i-share sa inyo is this. The mission in life must be taken seriously. Sino po dito seryoso sa mission niya to save the lost? Magsabing amen. Pagkitanungan ka tayo, seryoso ka ba? Kasi, yung iba, meron siguro, hindi pa alam yung mission, ngayon pa lang nalalaman na very clear. Pero yung iba, alam na, pero hindi naman seryoso. Is, okay, pastor, agree, 100%. Pero hindi seryoso. Pero today, the Word of God to you is that take your mission in life seriously. It's from Jesus. It's not from me. Baka hindi mo pa alam. Sabihin mo sa katabi mo, kalabitin mo, baka natutulog. Kapatid, sabihin mo, kay Jesus galing to, hindi naman kay pastor. Sige, kalabitin mo kung natutulog. Naku, hindi naman galing ito sa akin. Pakaliwanagin ko lang po mabuti sa inyo. Hindi po galing sa akin to. Galing kay Jesus to. Amen? Galing sa Savior mo to. Galing ito sa nagbigay ng salvation. Ako ano lang, tagapagsalita lang ng ating commanding officer. Spokesperson. Parang ako lang si Fajardo. Diba? Alam niyo ba si Fajardo ay taga dito yon, San Fernando. Naging chief of police dati yon, dito sa atin. Yung spokesperson ng PNP ngayon. Sabihin niyo sa katabi niyo, spokesperson lang si pastor. Spokesperson lang ako eh. Di ba? Sinasabi ko lang, yung nakasabi na dito sa Biblia. Yung nakasulat dito. Great Commission. Sinasabi ko lang sa'yo. At bilang spokesperson ng ating commanding officer na si Jesus, pinapaliwanag ko lang at kayo po'y aking minomotivate at ini-inspire lang. Pero kung kayo ay talagang good soldier, hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Sabihin mo sa kanila, good soldier ka ba? Kasi yung mga nangangailangan ng maraming paliwanag, yung hindi good soldier eh. Di ba? Kasi pagka good soldier, mabilis ang pick up eh. Mabilis ang obedience. Amen po ba mga kapatid?
So tingnan niyo po yung ating Panginoong Yesus, sinunod niya yung Ama sa mission na to save the lost. Tapos, nung namatay na siya, nakumpleto na niya yung work of salvation, sabi niya, it is finished. Then, He died on the cross and He was buried. Then after day, He rose again from the dead. Ang tawag doon, resurrection. And after resurrection, ay nagstay si Jesus dito ng 40 days bago siya pumanik sa langit. Ang tawag doon, ascension. Sabihin natin lahat, ascension. So ngayon, before ascension, ang Matthew 28:19 and 20 na Great Commission, sinabi niya. Sinabi niya. After resurrection, before resurrection, after resurrection, before ascension, sinabi niya ang Great Commission. Nasabi niya sa kanyang mga disciples, go, preach the gospel, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and I am with you always to the very end of the age. O anong ginawa po ng mga disciples? Anong ginawa ni na John? Anong ginawa ni na Peter, Andrew, Bartholomew, Thomas? Anong ginawa nila? They embraced fully the Great Commission. They embraced the mission in life. And they fulfilled it. Kasi anyone who embraces the Great Commission, the mission in life, fulfills it kung seryoso. Kasi yung mga nagsasabi, ini-embrace ko, pinapaniwalaan ko yan, pastor, yung Great Commission na yan, mission ko sa buhay yan, pinapaniwalaan ko yan, pero hindi mo naman ginagawa, then you're not taking it seriously. No offense. Sabihin mo sa katabi mo, no offense. Amen? Di ba simple lang? Sabi na nanay mo, anak, matulog ka ng maaga, alas 10. O, sino yung seryoso? Yung natulog ng alas 10. Yung natulog ng alauna, alas 2. Seryoso? Hindi, ganun lang Sabi mo katabi mo, simple lang naman, di ba? 1 + 1 lang no? Sino yung seryoso? Yung sumunod. Sino yung nag-embrace? Yung sumunod. Ilang naman Kaya yung mga disciples, yan, sina Peter, sina John, Bartholomew, ay nako, basahin ninyo ang ginawa nila sa Book of Acts. Kasi yan ang kasunod na yung Book of Acts. Yun. Preach sila. Diba? Sino nagbasa ng Book of Acts? Magsabing amen. At nung nagbabasa sila ng Book of Acts, ano nangyari? May mga nanalig. May nanampalataya. Pero habang meron nananalig at nananampalataya, meron ding nagpe-persecute. At anong naranasan nila? Inuhuli sila. Si John, si Peter, inuli. Binugbog. Pagkatapos mahuli at bugbugin, kulong, anong ginawa? Pinalabas, preach ulit. Diba? Yung mga seryoso, ganun Yung mga seryoso, kahit mabugbog, tuloy pa rin ang misyon. Amen? Seryoso Yung mga seryoso, kahit ikulong, tuloy pa rin ang misyon. Kahit patayin, okay lang. Kaya tingnan ninyo, lahat sila na mga disciples ni Jesus Christ na seryosong gumawa ng mission, lahat sila pinatay. Martyrs ang tawag sa kanila. Sinabi na, tumigil. Pagka hindi tigil, putol ulo. O anong sabi? Okay lang, putol ulo. Di ba? Agay ni James. Pagka hindi ka tumigil, ikaw ay ipapako din sa krus. Okay lang, sabi ni Peter. Kaya pinako siya.
At sabi niya, please, baligtad nyo naman. Nagpabaligtad pa. Okay? So all of them. At hindi naman lang yung mga 12 disciples. In the book of Acts, lahat ng mga seryosong Christian doon, mga totoong Kristiyano, seryoso, pinersecute. Mababasa ninyo sa book of Acts, kinukuha yung kanilang mga ari-arian. Kasi galit ang Roman government sa kanila. Ang Roman government, ang gusto lang nila na marinig, ang Lord, ang Panginoon, ay si Nero lang. Yung si Caesar lang. Pero the Christians were preaching Jesus Christ is their Lord. So violation na malaki yun sa kanilang constitution and bylaws. And it is punishable by death. So yun. Kinukulong, pinapatay. Ngayon, kumusta na po yung Christian life natin? Matanong ko lang po kayo. Pakitanong ang katabi, sabihin nyo, kapatid, nag-share ka na ba ng gospel na nabugbog ka? Nabugbog ka. Meron ba dito nag-share ng gospel na hinuli, nakulong dyan sa Dolores? Meron ba? Siguro the most lang na mararanasan natin at naranasan natin kami habang nagpipreach ng gospel, binabato. Ganon lang. Minumura. Pinagtatawanan. Ganon lang. Amen? Pero lahat ng mga good soldiers, habang nasusugatan, lumalaban. Amen? Lahat ng mga good soldiers dito, sabing amen? Lahat ng mga good soldiers sa mission, kahit ano pa ang iharap na bala, haharapin. Amen. Ngayon, mga kapatid ko, importante na tayo pong lahat ay seryoso sa mission natin. Kaya importante na sa mission nating ito ay pag-aralang mabuti kung paano gawin ito ng magtatagumpay. Diba? So lahat to ng mga pinanood kong mga pelikula, no, na mga Mission Impossible ni Tom Cruise, pinaplanong mabuti yan. Pinag-aaralang mabuti kung ano ang mga gagawin, kung ano yung mga gadgets, kung saan pupunta, di ba? Pinag-aaralan lahat yun. Kaya dito po, mga kapatid ko, sa mission na binigay ng Panginoon sa atin, kailangang mag-aral ka. Sabihin niyo po sa katabi mo, nag-aaral ka ba? O kaya hindi magawa ng iba, hindi nag-aaral eh. Yung iba, hindi interesado mag-aral kasi una sa lahat, hindi naman soldier ni Jesus. Amen? Akala lang niya soldier o kaya bad soldier. Akala niya ligtas, di naman pala ligtas. No offense. Alam niyo po, dito sa church natin, pagka hindi ka naligtas dito sa church natin, kasalanan mo na. Kasi dito dinidiin ko talagang kaligtasan. Sabihin mo sa katabi mo, sige lang, sabihin mo na parang awa mo na. Maligtas ka. Kasi kung hindi ka ligtas dito, kasalanan mo. Every Sunday na lang, yan ang aking topic. Kasi alam nyo bakit? Tanong nyo bakit? Kung maksidente kayo bukas, tepok kayo, hindi kayo ligtas, sa impyerno kayo, di ba? Kung maksidente ka, kung dumating si Jesus Christ, mamayang gabi, hindi ka ligtas, iwan ka. Kay Satanas ka. Sa impyerno ka. Kaya dito sa church natin, pagka hindi ka ligtas, kasalanan mo na talaga. Amen? Sabihin mo kasata mo, kasalanan mo na talaga. Di ka nakikinig. Di ka seryoso nakikinig eh. Pagka hindi ka naligtas dito, kaya ginaganyan ko kayo, sinisigurado kong kasama ko kayo sa langit. Amen? Mahal na mahal ko kayo. Amen? Pinapagalitan ko ba kayo? Hindi. Minamahal ko kayo. Kasi ayoko pagdating ng langit, sabihin niyo, kasi pastor, ikaw, preach ka lang ng preach ng prosperity. Maganda. Yan, hindi sila naligtas. Marami pong ganyan, mga kapatid ko.
mas masarap ang ligtas kesa mayaman na hindi ligtas. Pero baka naman, dahil ligtas ka't masunurin kay Lord, payayamanin ka din niya. Baka naman, di ba? Baka naman, amen? Hindi, no, seryosohan po ito, no offense. Yung mga hindi nagsishare ng salvation, una sa lahat, ang reason, hindi saved. Hindi saved. Kasi hindi nakikita ang mahalaga ang salvation. Kaya hindi saved. Hindi naranasan. Pangalawa, kaya hindi nagsishare ng gospel, pwedeng saved, kaya lang blinded. Focus sa material. Focus sa sarili. Selfish. Focus sa kung buhay niya dito sa lupa. Doon lang ang kanyang pamumuhay. Na-deceive ng dyablo. So mga kapatid, ako ang bilang pastor ninyo, spokesperson lang ako. Seryosuhin natin ang misyon. Amen? Kahit mamatay. Ba't wala nang amen? Kayo gusto nyo lang pagka may pera ako bilang pastor ninyo, tiba pa nating pastor. Nagpastor kami hindi dahil sa pera. Amen? Kahit walang pera. Amen. Ngayon, yung kakakit yung medyo masanting ko peblas. Blessing ng God yan. Amen? Pero ako kakabiye para kayong pera. Ako magpastor dahil kayong pera. Amen. 2 Timothy chapter 2, verse 15. 2 Timothy 2:15. Let us read the word of God. 1, 2, 3, go read. Study to shew thyself proven to God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study. Uy ka naman. Wari, simple mo, imbye. Yung napakasakit. Ut may biyasa ko. Pakitanong mo isipin mo, ut may biyasa ko? May biyasa ka king obra mo. May biyasa ka king science. May biyasa ka king sales. Bakit? Nanong gawayo? May garal. Sabi mo kasipin mo, may pabalo yan? 1 plus 1? O niya ka mabibiyasa ka magaral. Rugo. Hindi ka simple Okay naman church sama. Alantok nanging pamamiyang pamagaral. Libre po. Aircon po. Ito ko marirequire mamiye love gift. Grabe naman. Kapatad, ini po yung sabihan ko kaya kayo na. Ako pa Christian, mag-serve na ako kay Lord. Yung gagawang ko, biyasa kong banta, para ako ay matuto mag-soul winning, makapag-lead sa church noon. Nag-aaral po ako. Gaten po ako ng mga trainings. Kaya kailangan, may time ka. May sabihin ako, ito, 1 plus 1 na naman. Nung ikaw ay nag-aral, nagbigay ka ba ng oras? Sige, tanungin ka daw, nagbigay ka ba ng oras? Meron ba dito nakapag-aral na hindi pumasok? Yung hindi ka nagbigay ng oras pumasok sa pag-aaral, meron ba? Meron bang gumraduate dito ng high school, college, nang hindi pumasok sa school? Uri nga liwang Christian, burida, mabiyasa lang, hanggang lang mag-aral. Pastor, pag-pray ko mo, mabiyasa ko rin. Ay, nako naman, 1 plus 1? Sabi mo kasiping mo, 1 plus 1. Kami mo, 1 plus 1. Kailangan natin kan time mag-aaral. Spiritual growth mo yan Spiritual growth mo yan. Responsible ka dyan, kapatid. No offense. Kaya hindi nag-share ng gospel at hindi nagdi-disciple yung iba, hindi nag-aaral. Hindi nag-aaral. Ngayon seryoso. Kung namisipan mo, seryoso ka. Mag-aaral na ka kanya na. Amen. Any period of time, any hours that you give, any number of hours that you give in studying
for your spiritual growth and ministry is not a waste of time. Ang waste of time yung hindi nag-aaral. Sabihin mo sa kadam mo, ang hindi nag-aaral, bulakbol. Wari, yan ang tawag natin sa mga estudyante nating mga anak na hindi pumapasok sa school, tapos hindi nakatapos. Anong tawag? Bulakbol. Maraming Christians, no offense, bulakbol. Sabihan mo kay siping mo, no offense kapatid, bulakbol ka ba? No offense, ha? Hindi, eto lang ang tawag natin yan eh. No, wag po kayong ma-offend. Medyo mas masakit. Pero yun ang totoo, kapatid ko. Yung mga walang time, mag-aral, bulakbol. Walang oras mag-aral eh. Nasa bisyo. Pastor, wala naman ako nasa bisyo. Nasa harap ng tablet, social media. Nasa harapan ng computer game. Amen? Lahat na mag-aaral, magsabing amen. Okay. Mga kapatid ko po, dito pong week na to, mag-aral na po tayo lahat para mag-share ng gospel. At sinasabi ko rin ang importante din dito. Walang good soldier na duwag. Lahat ng good soldier matapang. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pakitanong, atapang at tao ka ba? Sabihin mo sa, hindi atakbo. Amen? Good soldiers are courageous. Good soldiers are brave. Kaya, walang takot, walang nahihiya. Walang good soldier na sasabihin niya, Sir, di ko po gagawin yan. Nahihiya po akong mag-rescue ng hostage. Makatula? Sabi mo kasiping, makatula yan. Impeka-importante yan, gagawan mo, pikakarine mo pa. Makarine yan. Makatula yan. Makatula, di ba? I love you all, mga kapatid. Gusto ko lang masira lahat ng mga excuses ninyo in Jesus' name. Gusto ko lang maliwanagan ng kaisipan nyo kasi yung iba, nahihiya. Ikaw mag-share. Marine ako. Minom kang gin. Oh, yan, pastor. Ing makakarine, ang mo pikakarine. Ale, sindi-sindi ka po. Sabi mo gasiping mo, Christian ka. Makakarine yung bubusokas bo. Ale? Pwedeng makakarine. Yung napibabaliktad yung naning makakarine. Tamo pibabaliktad. Deng bisyo-bisyo, ilang makarine. Ing malang marine, makarine. Amen. O, sabihan mo kaya siping mo, alang marine. Makarine. Makarine kang malang marine ka. Amen. I love you all. Nino na pure sisikan loob kayo, sabihan tamo amen. Sino na rin tatapang kayo magsabing amen. Nino rin mag-share gospel kayo February magsabing amen. 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 Hallelujah. Uren deng marapture. Deng matapang, amen. Mukhang retang taloti, marapture din. Dumalan lang kay tribulation. Bahala ka. Pangatlo, the mission in life. The mission in life is our great service to Christ. Alam nyo, may sabihin ako no. The enemy is mixing it up. And the devil is making a lot of deceptions in our service, in serving God. Una sa lahat, may sabihin ako sa inyo, kung nagpupunta ka dito, hindi ka pa nagsiserve, nag-a-attend ka lang. Clear? No offense? Sabihan mo kay siping mo, no offense? Kung mag-attend ka mo, ka pa mag-serve.
Amen? Magating ka mo eh. Makinabang ka king presensya na ng Diyos. Amen? Makinabang ka king ministry ng Holy Spirit. Ngayon dengaliwang Christians, other Christians, they serve Christ to, ano bang tawag doon? To avoid soul winning. To avoid being a care group leader. I tell you this, yes, importante rin yan na pagsaserve kay Lord. Magandang pagsaserve kay Lord. But the greatest service and the most important service we can give to Christ is the Great Commission. Gawin mo ang Great Commission, sabi ni Jesus. Gawin mo. Hindi po, Lord, magpe-praise and worship na lang ako. Hallelujah. Gawin mo ang Great Commission. Hindi, Lord, magpe-pray na lang ako. Lord, rabashikataraba. Hindi naman masama yung mag-pray. Pero if you're not doing the mission in life, masama rin. Deception ng diablo. Great Commission is our mission in life, and it should be fulfilled by every one of us. Amen? Ano sabi na salita ni Jesus sa John chapter 12, verse 26? If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. You know, lahat po ng mga disciples, very clear sa kanila, disciples ni Jesus, na lahat sila magsiserve kay Christ. Clear ba to? Pakitanong ang katawa, clear ba sa'yo yan? Kung disciple ka ni Christ, magsiserve ka kay Christ. And then the Word of God says, if anyone serves Christ, the Father will honor him. The Father will honor him. The Father will be so happy if we serve Christ. Romans chapter 12, verse 11. Let us read. 1, 2, 3, go read. Do not be slothful in zeal, but be fervent in spirit. Serve the Lord. Be fervent in spirit. Serving the Lord. Ibig sabihin yan, maging maninga sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga iba kasing Christians, no offense, slothful, tamad. 1 plus 1. Sabihan mo kasiping mo, buri mo rin matamad. Unggangi ka mo, buri rin matamad. Buriming matamad na takatang. Buriming matamad ima. Buriming matamad na kapatad. Ondyang impusa mo, patya matamad niya, sisipan mo, tamad mo naman. Makakasnok lang rin mata, madali. Makakasnok lang. Nano yung Tagalog ng makakasnok? Tang makakaila. Burida mamangan mo. Mamakapuno. Nakakasnok eh. May sabihin po ako, mga magulang. Huwag kayong magpalaki ng mga tamad na anak. Hindi po alam ng maraming parents ngayon, nagpapalaki sila ng tamad na anak. Dahil pinapabayaan lang nila na huwag na magtrabaho sa bahay. Pabayaan na lang sa computer game, sa social media. Parents, huwag kayong papayat. Pagka ang inyong anak tamad, no offense sa inyo, parents, kasalanan mo. Pinalaki mo tamad ang anak mo. Pambira. Wala ako pang grade 1, maglinis na ako eh. O yung anak mo, high school, college na eh. Itang dikotyo, nakaba, makarini. Youth, may sabihin ako sa inyo, kapag ang bahay ninyo marumi, hindi ang parents nyo nakakaya kasi pagod sila, nagtatrabaho. Alam nyo kung sino nakakaya, youth?
Pagka marumi ang bahay ninyo, nakakaya kayo. I love you. Nakakaya kayo. Ibig sabihin nun, tamad kayo. Yung magulang nyo, masipag magtrabaho eh. Para buhayin kayo, bigyan kayo ng pagkain at pang-aral. Tapos kayo, hihiga-higa. Hindi, pastor, focus ako sa pag-aaral. Ha? Alam nyo, si church natin, kaya may 5 years at malinis. Bawal tamad dito. Sabihin mo sa katabi mo, bawal tamad dito. Ako, pastor nyo, nagpipreach, tuturo, sabihin ako sa inyo, naglilinis din ako rito. Kaya sabihan mo kay siping mo, ka matamad ne. Bawaling matamad eh. Amen? Mga youth, I love you all, pero kailangan masipag kayo. Sa bahay, sipag kayo sa bahay. Kapag ka ang inyong bahay ay magulo at maraming matataas na damo at maraming kalat, tandayan ng matatamad na anak. Oo. Didiretsuhin ko na. Tandayan ng matatamad na anak. Bakit? Ang mga magulang pagod na nagtatrabaho eh. Amen? Pagod na sila. Huwag nyo na sila pa yung magtrabaho sa bahay, maglinis. Amen? Sabihin nating lahat, youth, mahal namin kayo. Amen. Kaya tinuturuan namin kayo ng tama. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ano daw yung labor not in vain? Work of the Lord. Everybody say, work of the Lord. Only the work of the Lord is the work that is only the labor that is not in vain. Diba? Nabasa na natin ng Book of Ecclesiastes. Trabaho ng trabaho si Solomon. Pagawa ng pagawa. Linis na linis. Meaningless. Amen? Meaningless. Pero yung sabi na salita ng Diyos, work of the Lord is not in vain. Sino po dito mag-work sa work of the Lord? Mag-involve sa work of the Lord. Magsabing amen. And the best work of the Lord that you can ever do is the Great Commission. That's the best work. That's the best work. Amen. Last verse, Matthew chapter 25, verse 23. Basahin po natin ang last verse natin. 1, 2, 3, go read. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Amen? So lahat po ba maliwanag na ang yung ating maririnig kay God itong Matthew 25:23? Amen? Ito po yung hinihintay nating lahat. Ngayon, nakareserba lang ang salingitang ito sa mga faithful servant. Yung well done, yung may ginawa. Hindi yung kumain ng masarap na steak na well done. Well done. O kung wala kang Great Commission, wala kang ginawa, anong sasabihin ni Lord? Anong ginawa mo? Good? Hindi ka good. Faithful? Lalong hindi ka faithful. O, ano sasabihin ni Lord? You've been unfaithful in the mission. I will not give anything to you. Enter. Bahala ka na dyan. Di ba? Lahat naman ng naintindihan sinasabi ko, magsabing amen. Ang dali namang intindi ng Word of God di ba? Sobrang dali. Pagka Spirit-filled ka,
and you want to listen to the Holy Spirit and you just want to obey the Holy Spirit, everything in the Word of God just becomes plain. Plain and simple. Pagdating ng araw, pagdating natin sa langit, nakasalubong na ang Panginoon, ang gusto niyang sabihin sa atin, well done, good and faithful servant. Are you going to hear it? Be one, starting now. And continue to be consistent, being a faithful servant. Tayo pong lahat ay tumayo. Lahat po na nagkaroon ng revelation, magsabi ng amen. Lahat po na nagkaroon ng revelation, raise your hand. Nagkaroon ng revelation sa Word ni God. Magmula sa araw na to, kapatid ko, no confusion. Walang, ano bang tawag doon? Kaya kapapaan, alang malabog. Walang malabo. Walang malabo. Ang mission ng life natin, Great Commission. Amen? Who is going to embrace your mission in life? Raise your hand. Who is going to fulfill your mission in life? Raise your hand. And today, kapatid ko, ang ating commanding officer, sinasabi niya, go, preach the gospel, make disciples. Sinasabi niya ngayong February, go. Ibig sabihin, make time, prioritize it. Amen? Go, preach the gospel, make disciples. Sino po magtataas ng kamay? You will go and make disciples this February. Raise your hand. Panginoon, maraming salamat po sa mga kapatid ko. Very clear. Wala pong malabo ngayon. Everything has been cleared. Has been cleared out by the Holy Spirit na ang mission sa buhay ng aking kapatid is to preach the gospel, make disciples, do the Great Commission. And this month, they will do it with passion. They will do it, Lord, with gladness of heart. And thank you, Lord, each one of them magkakaroon ng divine connection. Every one of them will exercise time management. Every one of them, Lord, will have no excuse of not doing it because we want to please the commanding officer. We want to please Jesus. Kapatid, receive the empowerment of the Holy Spirit. Be empowered by the Spirit of God. Acts 1:8. This morning, go preach the gospel in the power of the Holy Spirit. Salamat sa mga bisita po namin, Panginoon. Salamat sa kanila. Mga bisita po namin, we appreciate your coming here. Tinanggap niyo ba si Jesus? If you accepted Christ this morning, narinig ninyo ang salita ng Diyos sa kwarto kanina. Today, January 28, huwag niyong kakalimutan, tinanggap niyo si Jesus. Amen? Tinanggap ko si Jesus May 23, 1983. Mula na nabago yung buhay ko. Expect this is going to what's going to happen in your life. Your life will be changed by Jesus. The first change that you will see, you will want and you will desire the Word of God in your life, in your heart. Magbabasa kayo ng Bible. And I pray that the Holy Spirit will give you wisdom in understanding the Bible. Kung ano man ang need ninyo, ibibless kayo ni Lord. Pwede ba mga kapatid, pag-pray natin mga bisita natin? Panginoong Yahweh, maraming salamat sa mga bisita po namin. Bless them, fill them with your Spirit. At pinagpe-pray po namin, mag-grow sila. Lord Jesus, destroy all the hindrances ng diablo sa buhay nila. At sila'y mag-grow spiritually. At sila'y mabibless spiritually. At sila po mabibless sa family nila, sa health nila. At kung ano man ang need nila, mabibless po sila.
Mabe-bless po sila kung ano man po ang kailangan nila. Sino man ang nangangailangan ng healing sa kanila at sa kanilang tahanan. Pakita po ninyo, O Diyos, na yung mga nananalig at sumusunod sa inyo ay ipinagpapala po ninyo. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang mga bisita natin. Salamat sa mga bisita po namin. Now, I would like you to raise your hands. I would like to bless you. Number 6, 24 to 26. The Lord bless you. Bless your mind. Bless your heart. Bless your heart. Your health. Bless your family. And the Lord bless your conquest. The Lord keep you. Protect you from the evil one. From COVID-19. From any harm of the devil, the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Kapatid, I pray and declare, the Lord will be gracious to you, that you will succeed in life, that you will prosper in life, as you are obeying God. Amen? The Lord turn His face toward you and give you peace of mind, peace of heart. And to Jesus all the glory. Everybody will say amen. Amen.